Good morning guys! Ang Junk Shop ay full of surprises. Meron ding mga challenges pero mas madalas ang surprise. Tulad nito, kabibili natin ng worth 750 to 54 kilos. Tignan natin kung may pakikinabangan tayo at i-deliver lang nung nagtinda. Kasi dito mo makikita na may mga pakikinabangan pa ng mga binibenta ng mga tao. Ito shock. Ito pwede pang i-remedyo to, kay pandagdag sa mga sidecar. Ibuhos natin para makita natin yung laman. Ito pagkalong na to, ayan, gumagalaw na. Pero pag maigpit pa, pwede pa to. Maigpit pa to. Yung mga masisela kasi pag may konting galaw na, ayaw na. Pero to, wala pang kwanto, wala pang play to. Pwede pang gamitin to. Masela lang siguro yung may-ari. Kasi yung mga iba hindi na pinapaabot na masira eh. Pag nag-maintenance ng every year, papalitan na kesa sira o hindi. May maso pa oh. Tamo, ang dami talagang pakinabang ng junk shop. Kaya sabi nila kahit piso-piso lang yung kita mo, pero pagka ina-sort mo, dito mo makikita ito bagong-bago pa, hindi pa nagamit oh. Kwanto Besta to. Bagong bago sa pump to pump. Dahil pako pa hindi pa nagamit ng mga pako. Shock suspension, door stabilizer na sakyan. Bago pa hindi pa nagagamit. Pakikinabangan to. Yung one set nito nasa 400 to eh. Ilang kilo lang yan. Ang puna lang 13 pesos lang. Pwede pang ibenta to ng 400. Ayan, isang kilo lang yan. Dahil pa. Wala na yan. Buhos natin. Ayan, pulley. Ito pulley na to. Ito mabebenta marami ito ng 300. Ang punang kaya nito 300. Ayan 26 lang ang puhunan niya. Pero pag i-surplus mo to, pwedeng ibenta ng 300. Cover naman to ng tinatawag namin takatak. Aluminum to. Ang benta ng aluminum ito 70 per kilo. Ang puhunan niya kanina ay 40 pesos. 40 pesos pag ibenta mo ngayon sa presyo aluminum, magabebenta na to ng 700 ng 210 na mabebenta to kasi aluminum to. Ayan, kaya sabi nila may pera sa basura. Ito naman pwede pa to. Ayan kaganda pa ng mga kanto nya Ito ang bentahan ng ganito 1.5 Santiago. Ang sira lang nito ito yung lalagyan ng oil seal. Ito kasi pwedeng machine shop to. Lalagyan ng oil seal, i-build upan lang yan, tapos i-reface pwede na, parang bago na. Ang punan lang nito ay 100 plus machine shop na 500 to 700. Mabebenta naman to ng 1.5. Doble. Tapos ito check upin natin yung matitigas. Reject na. Ito matigas ayaw umikot. Good yan, good. Reject na. Reject. Itong dalawa good. Ang bentahan sa kuan nito, auto supply 700 isa. Pwede rin natin ibenta to na 100, 150. Ilang kilo lang yan. Ang punan lang yan 13 pesos. 13 ang bili na ng bakal eh. Mabibenta mo pa ng 300 o 100 to. Dahil pampako. Adaptor. Ito pag nag-offset ka ng mga rim ng sakyan, nilalagay ito para lumabas ng konti, para hindi sumayad sa gulong o kaya sa tapalodo. Ang pakinabangan sa mga nagja-junk shop. Bago pa tatlo yung bago. Mga pako hindi pa nagamit mga original pa to, standard. Ang lalaki nung buo niya, uno pero standard mga 1 kilo to. 80 kilo ng ganito. Kamo. Sarang 700, mabebenta natin ng worth maabot ng 3,000 to.
Yan ang junk shop, full of surprises. Para ka nagbubukas ng regalo. Ito pa nito, binakilo pa nila kahapon to. O, may mga aluminum, ayun, tsaga-tsaga lang to, lilinisin yung mga aluminum niya. Okay, thank you guys. Good morning. Tambak na naman kayo ng bakal ngayon. Ayan o. Buhay junk shop. Tsaga-tsaga lang pag surplus. Yan po ang isang technique natin na malaki ang kita natin kahit maliit ang puhunan, malaki yung kita natin. Kailangan lang maalam tayo sa mga klase ng pyesa o kaya bakal na pakikinabangan pa ng iba. Madaling matutunan to basta tayo ay mapagmatsyag at madalas tayong utusan sa mga auto supply, sa mga hardware. Mabusisi tayo at medyo malikot yung isip natin kung paano natin paikutin o gawin yung isang bagay. Ito medyo natuto tayo dito dahil madalas tayong runner nung araw. Pagka may inutos sa atin napupunta sa hardware, doon mo nalalaman yung mga presyo at mga bagay na pakikinabangan na may gamit. Ayan no, kahit sa mga auto supply, pagka inutusan ako sa auto supply, ako pupunta, i-memorize ko yung mga presyo ng bawat pyesa at kung bakit anong sira. Ako'y matanong noon. Natanong ko yung mga nagtitinda ano yung pagkakaiba ng binenta nila at saka yung binibili ko. Ayun, mga iba naman hindi madamot at nakakatawaan pa tayo kung minsan. Kahit taong bata nila laro-laro lang tayo pero sports lang. Ganun lang talaga. Kung gusto mo matuto, una laro-laruin ka muna yung mga matatanda. Pero sa panahong yun bibo lang tayo, hindi tayo naasar. Natuto tayo ng gusto sa mga bagay-bagay na pwede pang pakinabangan. Ganyan talaga sa mga una, bata ka, lalaroin ka muna, pero wag natin gagawin sa mga iba. Ang ika nila ay silly answer needs good answer. Silly questions need good answer. Para mas lalong matuto yung mga bata. Ituro natin yung mga pakikinabangan pa para hindi masayang lang. Thank you guys. Pasensya na sa makalat. Parang junk shop yung bahay namin. Sana may natutunan din kayo. Yung mga ka-junk shop. Yung pulya na to sa hardware ay nagkakalaga ng 700. Bebenta lang natin to ng 300. Yung pa isa-isa na ipon natin ay ito na isang tambak na pulya. Pa isa-isa lang yan ang dating. Mga once a week, twice a week. Pero sa 20 years na namin pagja-junk shop, pasok labas, ang daming nakaka-discount kasi half price lang sa bago yung tinda natin. Tapos yung paisa-isa ring tornilyo ay ito na, isang tambak na tornilyo. Dami na yan, puro tornilyo yan, dilim nga lang. Ayan na, may lagyan natin ng ilaw. Paisa-isa, dalawa lang na tornilyo na napupulot-pulot natin sa mga junk. Ang dami na Tinatawaran na nga ito ng 30 per kilo yung mga ipon ko. Pero dito lang muna kakot para pakinabangan pa ng iba. Isang tambak na tornilyo. Karamihan pa yan mga tornilyo ng makina kaya original. Walang nabibili sa hardware o kaya auto supply mga yan. Hindi yan available commercial. Kaya madalas dito sila kumukuha ng mga original na tornilyo. Ayan tornilyo ng mga makina. Ayan, paunti-unti lang nakakaipon na hindi mo nahalata. Ayan, tumatambak pala yung mga pyesa. Ayan, pulya natin. Thank you, good morning.